naguluhan kayo. Ano nga ulit yung pinapasabi ni Sir? Okay, so again, what I will task you to do for your midterm as a midterm requirement is the agency launch and audit. So ito ay somehow part of this ay nagawa nyo na last time. Ngayon, ang gagawin lang natin, i-incorporate lang natin yung mga lesson natin ng mga nakaraang linggo. Okay? So, the goal, yan, student will officially incorporate their student agency. Di ba yung grupo ninyo, yun na yung student agency or yung advertising agency ninyo. Yan, they must produce a comprehensive agency credential deck and operational manual. Yun yung gagawin. Okay? Tapos, so ano yung deliverables? 4 yung deliverables ninyo na ipapasa on April 29. Okay? Pwede ng April 30 para May 1 May 1 kasi walang pasok, 'di ba? So 29. Pwede na yan 30. So April 30. Okay, take note of that. April 30 yung submission nito, ayan, 11:59 PM yung submission. Ngayon, number 1 is the agency identity portfolio, which is nagawa nyo naman na ito. Okay, the brand name, the logo, yan. Yung logo ninyo is a GFX quality or ibig sabihin PNG file or PNG yung kanyang butas, walang background kumbaga. Available siya, pwede siyang maging ano, walang background. GFX quality. So, pag sinabing GFX quality, siguro sa Photoshop, kung marunong kayo gumawa ng Photoshop, ay gumamit ng Photoshop, 2,000 pixels by 2,000 pixels. So, yung kanyang dimension, 2,000 pixels by 2,000 pixels at least. No, pwedeng mas mataas pero wag naman sobrang laki nung logo ninyo, yung quality ng logo ninyo kasi baka naman hindi na yan ma-upload, napakamahal. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Hindi pumapalo yung microphone ko. Ayun. Sige. So, wag naman sobrang laki. Sa Photoshop, kung nagpo-Photoshop kayo, 'di ba meron doon template na sa um, graphics ba 'yun or basta yung 2,000 pixels by 2,000 pixels. So, 'yun na lang yung format natin. So, yung logo na nilagay ninyo doon sa nauna niyong sinubmit, kailangan ko noon ng PNG file siya. So, kung dun sa portfolio, kailangan may separate din kayo na logo file na nakahiwalay. Okay? And then, positioning statement, dadagdagan nyo ng unique selling proposition, and wag na yung AI human collaboration policy. Wag na yun. Delete na natin yan. Para wala. Kasi meron na kayong mission vision. So yung positioning statement, yung unique selling proposition, para yung company um 'di ba, may mission, may vision, saka goals, 'di ba? Tapos meron kayong parang yung unique selling proposition. Kaya niyo lang gawan 'yan. I-ChatGPT niyo lang naman 'yan. So, siya, hindi siya yung parang combination nung siya yung combination ng tatlo, nung goal, nung mission, vision, ayun. So, isa siyang paragraph statement. Siguro 'di ba na nakaraan pinagawa ko na kayo ng mission, vision, and goal. Ngayon another paragraph lang para sa positioning statement. Okay? So yun lang yung nadagdag. Another is the organizational chart na nagawa niyo na rin ito. Yan, kasama na rin yan doon kasama na yan sa agency identity portfolio. Kailangan sa bandang dulong part ng inyong document, nandun yung organizational chart. 'Di ba napaano ko na kayo na napagawa ko na kayo niyan. So, ika-copy paste niyo lang 'yon. Gagawin niyo lang siya ng organizational chart. Yan. So, siguro para medyo ma-tweak ng konti yung inyong nagawa na, ayan, complete with add kayo ng job description. Ayan, it's a statement. It should be a statement. And KPI for each member. Ayan. Kung ano sila, account, creative, o media production. Ayan, tingnan nyo itong sample na nandito. Halimbawa, account director, responsibility, primary, ayan. Ano yung gagampanan niya?
yung KPI, midterm deliverable. Ano yung ano niya, role niya? So, yeah. Itong ano natin, itong um, ginagawa natin, kasi dito, primary midterm deliverable, baka malito kayo. Um, Hindi siya for the midterm lang. Bakit? Kasi itutuloy din natin itong document ninyo hanggang sa finals. No, meron kayong mga ano pa eh, may mga additional pa o dadagdag pa na mga documents na gagawin, workflows na gagawin na ipapapasa ko sa inyo sa final requirement na, as final requirement na. So, meaning, halimbawa yung kanyang role, yung role nyo sa organizational chart, pwedeng sa ngayon hindi pa siya halos nakakatulong sa midterm kasi sa ano pa siya, sa finals pa siya makakatulong. Ganong idea na nagets nyo ba? Pero syempre, hindi naman pwedeng wala siyang ano talaga, wala siyang ginagawa. Kumbaga ito ay document lamang. Again, sinasimulate lang natin or nagsa-simulation lang tayo rito ng isang advertising agency. Parang kumbaga kung gagawa tayo ng advertising agency, ano yung magiging role mo? Hindi naman totally yun yung magiging trabaho mo eh, 'di ba? Or pagka-graduate natin, pag-graduate ninyo, yun na yung trabaho ninyo. Kumbaga ngayon lang ito, magsa-simulate lang tayo ng agency. Kailangan nyo lang talaga ng role, ano yung responsibility, and ano yung KPI niya, yung job description, and the KPI for each member. So, yung sa job description, ayoko ng ano lang, ayoko ng phrases lang. Kailangan sentence siya. At least one sentence na ano, one sentence na job description. Ano yung kanyang gagampanan, ano yung kanyang gagawin. And then ano yung KPI for each member. Another table, another column pala rather. So, ibibigay ko sa inyo yung mga ano, ibibigay ko sa inyo yung kopya ng mga presentation para dito sa ating ano, sa ating midterm ng isang bultuhan para meron kayong reference. Halimbawa, itong organizational chart, ayan, based on week 2, eh, hindi ko naman naibigay sa inyo yung presentation ng week 2. So, anong gagawin? Hindi ibibigay ko sa inyo yung presentation ng week 2 para maging reference ninyo sa paggawa nitong organizational chart. But again, napagawa ko lang sa inyo to, iba nga lang yung format. No? Iba nga lang yung format. Ngayon, ang gusto natin mangyari sa organizational chart, naka-table siya. So, sa table, tatlong tatlong column, yung pangalan, ano yung job description niya at yung kanyang KPI. Yung ano yung key performance indicator niya, ano yung work niya kumbaga. Parang dito. Yan. Ito yung pangalan. Yan, sa responsibility nakapaloob yung kanyang role and responsibility kasi ano 'yun, ang tawag dito kasi statement 'yon or sentence 'yon. And then ano naman dito sa ano yung KPI niya, ano yung kanyang key performance indicators, ano yung kanyang gagawin o ginagawa dun sa inyong organization. Ano yung kanyang ginagawa sa inyong organization. Nakakasunod? O may tanong? Okay, sige. Next, yeah, may halak eh. Okay. And then dito tayo sa the live documentation system. So gagawa kayo ng documentation system. Last time pinag-usapan natin yung contract reports, JO, yan, and even yung cost estimate naman, kung binasa niyo yung mga yung mga sumunod na mga slides, it talks about cost estimate. So it is a calculator with preset agency margins. So ang gagawin yung dito ay a centralized digital workspace. Gagamitin niyo is Google Workspace o sa Google kayo kumbaga mag-work. So Google Forms, Google Docs,
Google Sheet, yan yung mga um, pagbabasehan natin or gagamitin natin na platform for these customized templates. So, I want these contact reports and the job order to be in two format. Una is the Google form, which is ipapasa nyo yan. Ipapasa nyo yan yung link niyan para ma-check. Google form, na yung Google form na yun, kayo yung magde-design, 'di ba? Naalala niyo yung logo ninyo, yung layout niyo doon sa portfolio ninyo, 'yan. Pwede niyo incorporate 'yun sa Google Forms. Tapos isa ring PDF format. Yung PDF format naman, it is a it is an image. Para siyang resibo, no? Para siyang imagine niyo itong PDF format na ito as resibo. Parang ipiprint natin, no? Ipiprint natin tapos pipil upan siya manually kapag hindi available yung Google Forms. Naintindihan ninyo? Halimbawa, meron kang kliyente. Yung kliyente mo, hindi siya sanay sa Google Forms. So saan siya pwede mag-fill up? Dito sa PDF format na ito. Kasi ipiprint natin ito. Ganun yung simulation. Kunwari halimbawang ipiprint natin ito at doon siya magfi-fill up sa PDF format na ito. Nagets niyo? Na JO ano yan eh, JO receipt tawag namin o yung form, JO form na tinatawag. Pagka sa Solar meron kaming ganyan JO form. Pinapaprint talaga namin doon. Andun yung JO number, basta asin mukha siyang resibo, tricolor, puti, yellow, tapos blue. No, white, yellow, and blue. Bakit gano'n? Kasi yung puti napupunta yun kay kliyente, dun sa nag-request ng JO. Yung sorry baliktad, mali. Yung yellow, yun ang napupunta kay client, no? Yung sa nag-request. Yung puti, yun ang naglalakbay sa loob ng ano namin, ng company namin, no? Sa mga producer, hanggang sa editor, hanggang sa ingestion. Ibig sabihin hanggang sa ipasok na yung material na na-produce doon sa TOC o i-air na siya sa television. Yung blue naman, naiiwan yan doon sa creative department sa amin, doon sa boss namin. Yan, sa supervisor. Kasi yun yung kopya na nag-request yung kliyente na ganito ng project na ganito. Yun. Kasi yung concept. Parang ano yan eh, parang ano namin, document tracking system namin. Tatlong kulay, yung dilaw mababalik doon kay requestor, yung blue maiiwan sa aming creative, yung magpo-produce ng material, at yung white naman, yan yung maglalakbay hanggang sa ingestion, hanggang dun sa umere, no? Umere yung material. So gagawin siya ng design. I suggest hanap na lang kayo online ng ng peg o ng gagayahan ng inspiration, i-format nyo na lang doon. Okay? Tapos lalagay nyo ng logo ninyo, 'di ba? Yung logo ninyo i-incorporate nyo dito sa PDF format natin. Sa Google Forms kasi pwede naman pero yung output kasi ng Google Forms, yung Google Forms kasi ang output niyan napupunta sa Google Sheet. Tapos yun na yung ginagawa naming JO master file, yung mga status report. Yun na yung ginagamit namin status report. Nai-gets yung sinasabi ko. So, gagawa kayo ng contact reports, job order. Yan. Gagawa niyo siya sa Google Form. Gagawa mo siya ng format din na PDF format. Pwede kayong gumamit ng Photoshop o kaya pwede rin Word lang. Anong ilalaman namin diyan, sir? Yan. Ito nilagyan ko na kayo ng sample ng laman, no, ng ilalaman. Ile-layout niyo na lang yan. Nakita niyo, nakita ko. So, nando'n naman yan sa thumbs up nga kung nakikita niyo.
Ayun, nag-thumbs up. So, ito yung contact report. Ito yung laman. Yan. So, kayo na yung bahala mag-layout yan sa Google Form at mag-layout din yan sa PDF format. Okay? Ito yung job order. Yan sa taas, JO number, date issued, target delivery, project title, yung task, asset provided, key milestone, authorized by, received by. Ayun. Okay? So meron na kayong laman, i-layout nyo na lang ng design ninyo. No? Dapat yung layout niyan ay naka-incorporate or appropriate doon sa inyong agency design, 'di ba? Yung logo ninyo, yung kulay na ginagamit ninyo, dapat kita diyan sa layout niyan ng especially sa PDF format. Yung sa Google Form hindi ako ganoon kaselan. Kahit solid colors lang gamitin niyo diyan, okay lang sa akin. Pero yung sa PDF format, yung parang resibo, 'yan. Dapat naka-layout sa inyo 'yan. Yung cost estimate naman na calculator with preset agency margins, kailangan nyo 'to gawa ng simulation. So, gagawin siya ng simulation. Ibig sabihin, halimbawa magkakaroon kayo ng ng kliyente, ayan, tell your student to build this Google Sheet or Excel. Ayan. So, spreadsheet structure, may item description, may unit cost, may quantity, may subtotal. Ito yung formula. Ayan. Yung formula ninyo ng agency service fee, yan, sa baba ng spreadsheet na ito, sa baba yan, hindi nakasama rito, kaya sa ibang area sa Excel, lagyan nyo ng agency service fee markup, standards at 15%. So, paano siya kinakalculate? The agency service fee is equals to direct cost times 0.15. So, dito sa table natin, meron ka ritong item description, unit quantity, subtotal, direct cost, ito sa pinakababa, magkano yung total ng subtotal. Yung subtotals na yan, summarize, ano yan, i-sum, yan, sum nyo yan. Kung ano lumabas dito, ito yung direct costs. Tapos, gawa ka ng isang Excel, isang cell, doon mo ilagay itong formula. I-click mo tong cell na ito, tapos times 0.15. Siya na ngayon yung agency service markup ninyo. Another, nagagawa ninyo is the net amount. So under ng agency service fee, gawa kayo ng isang cell, pili kayo ng isang cell, tapos nakalagay doon net amount. Ano ang formula doon? So the net amount is the direct cost plus ASF. So itong cell na ito plus yung cell ng net amount is equivalent to this cell plus yung cell ng agency service fee. Yun na yung net amount natin. Then under the net amount, kailangan naman natin yung VAT na tinatawag or the value added tax. Kasi sa Pilipinas, lahat dito may tax. No, pati ata paghinga natin may tax. Ayan, si Ralph Recto dapat pinapatay na yan si Ralph Recto, binibitay dapat yan. Tapos dapat matindi, dapat ganun, wag sanang bitay kasi mabilis lang yung bitay kay Ralph Recto eh. Dapat ang mangyari kay Ralph Rectax dapat ay yung mabagal, slow na killing, no? Tatanggalan ng kuko, tatanggalan ng mata, ganun. Tapos yung kanyang mga binti, hihiwain mga 100 times. Ganun dapat pahirap kasi pahirap siya eh. Yan, pahirapan din dapat siya. Sana sunugin siya habang buhay. Anyway, so meron bat tayo at ini-implement din natin 'yon as an agency, as an advertising agency. So kailangan natin malaman yung VAT. Okay? So right under the net amount, lagay niyo doon VAT. Tapos yung cell na nasa tapat niya, ano yung kanyang formula. So yung VAT is equals to net amount times 0.12.
no, times or multiplied to 0.12. So, doon natin malalaman yung VAT. Okay? And then we have the grand total. Grand total, ito yung isisingil natin kay client. No, ito yung magkano yung isisingil natin, sisingilin natin kay client. So, ang grand total, mali pala ako, equals dapat yan. Yan. Grand total is equals to net amount plus value added tax. Yan. Tama ba ako? Wait lang. O, tama. Grand total. Ano yun? Tama. So, yung grand total, net amount. Kasi dito para sa net amount is the direct cost na eh. Direct cost plus ASF. So, yun na. Net amount ha. Net amount plus value added tax. VAT. So, halimbawa, dito sa case natin, the direct costs 65,000 pesos. The agency is 9,750. The value added tax is 3,970. And the grand total is 83,720. So yun na yung pinagsama-sama. 65 plus 9,750 plus 8,970. So all of yan, yung total project investment. So ito yung sisingilin mo kay client. Client, ito po yung kailangan yung bayaran sa akin. So Excel file ito or Google Sheet ito. So ang suggestion ko, itong mga deliverables natin, ilalagay nyo lang yan sa isang folder sa Google Drive. Okay? So yung portfolio, yung sabi natin PDF file yung portfolio, may nakalagay din doon sa folder sa Google Drive yung logo na PNG. Ayan. Then under dun sa first file na sinasabi ko, yung PDF file, agency identity portfolio, andun na rin yung yung organizational chart. So ilan ang file yung nandoon sa Google Drive? Dalawa pa lang ha. Yung PDF file containing the agency identity portfolio and organizational chart plus yung logo na PNG. Dalawa pa lang yung laman ha. Nandito pa lang tayo sa pangalawa. Nakakasunod kayo? And then that same folder will contain another additional 4, additional 4 na bagay, 4 object. Ano 'yon? Yung Google Form, yung Google Form, tama ba ako? Hindi, teka lang. Yung Google Form kasi Excel file, Google Sheet yung file nito eh. Tama. Google Form ng contact reports at yung job order. So dalawa plus PDF format naman ng contact report and job order. Naintindihan ninyo? Yung Google Form kasi hindi yan na hindi yan na ilalagay sa ilalagay ba yan? Ilalagay ba yan? Hindi ko na maalala. Nailalagay ba yung Google Form sa Google Drive? Or link lang? Para kasing link lang eh. Not sure. Pero ang kailangan ko sa Google Form ng contact reports ninyo and job order is kung kayang maisama yung Google Form dun sa folder, isama ninyo. But I need yung sheet file. 'Di ba? Pag gumawa tayo ng forms, meron tayong 'di ba? Ay wala pala, hindi pala makita 'yon. Teka lang. Pag gumawa kayo ng form, 'di ba, meron siyang yung response to Excel, to sheet, 'di ba? Naintindihan niyo? Ayun. So kailangan ko yung Google Form at yung sheet doon. Okay? Kailangan nakapaloob din yun sa Google Drive folder. And then, so may 4.
Another one, a Google Sheet format or Google Sheet file containing the cost estimate calculator. Yun yung pinagagawa kong ito. Sorry, ito. Saan yun? Dito. Yan. Ay, hindi. Dito. Yan. Ito yung laman ng Google Sheet calculator. Ay, cost estimate calculator. Nagigets nyo? Yan yung mga dapat na laman ha. So, 2 na plus 5. So, 7 object na dapat. Kung 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 pwede yung Google Form mailagay sa Google Drive. Okay. And then, lastly, ito yung medyo crucial. Ayan. Ito. Para kayong gagawa ng ng credential pitch no? Credential pitch siya para siyang advertisement. A 7-minute agency reel or presentation demonstrating their team synergy and technical capability. So, yan, i-search nyo na lang sa Google kung ano yung mga dapat na laman ng credential pitch. Pero, it's an agency reel. So, usually, ang nilalagay namin dyan ay yung mga past work, ganon, o kaya yung mga namin, yung mga profile ng profile ng mga tauhan namin, ng mga human resources namin. Ano pa ba? So, hindi to 7 minutes kasi feeling ko hindi nyo kayang matapos yung 7 minutes for 2 weeks. Siguro kahit mga 3 minutes lang. Yan, 3-minute agency reel or presentation. Yan, demonstrating their team synergy and technical capabilities. Ano lang to, para siyang para siyang advertisement ng advertising agency ninyo. Parang gano'n. Oo. Puwede niyong gawang parang TikTok lang, gano'n. Oo. Do you want a better business? Gano'n. Tara, better business. Tara diyan. Oo, parang gano'n. Parang advertisement siya, 'no? Advertisement. Gawa lang kayo ng 3-minute na na credential pitch. Kunwari ay, na para bang pagbebentahan niyo ako na sa inyo ako magpagawa ng project, 'di ba? Imbentuhan niyo na lang 'yan. Oo, pwede 'yan imbentuhan ninyo kunwari kayo yung gumawa ng ganito, ng ganyan, ng gano'n. Oo. Para magmukhang para lang alam ko na marunong kayo gumawa nun. Oo, okey lang 'yan. School lang naman 'to, eh. Midterm pa lang naman 'to, sa finals tayo magkabugbugan, 'no? So, credential pitch siya. So, na-gets niyo medyo marami lang siya pero somehow nagawa niyo naman na yung iba, eh. 'Di ba? Ito na lang yung madali lang naman yung Google Form and PDF format ng ng live documentation system. Siguro itong credential pitch na lang halos yung pinaka aanuhan ninyo. Gagawan niyo ng paraan. And 2 weeks is enough to do that, I believe. And I wish. Yan. So, naintindihan? Meron kayong tanong? Andito naman na sa file yung mga bagay-bagay. So, basahin niyo na yung iba. So, teka lang linawin ko lang. Halimbawa, itong designing the workflow, saan ito magagamit yung designing the workflow? Student must map out tayo sa guidelines for the midterm. So, the mission, structure, yung lalabas, yung organizational chart. Designing the workflow is for the live documentation system and credential pitch. Yan, kapag nagawa nyo na map out ninyo yung standard operating procedure ninyo, ayan, somehow, yun yung magiging laman ng inyong credential pitch. And yun naman din yung paggagamitan nyo ng live documentation system. Yung financial hard skills, this is week 7 to 8. Yung yung sa sample ninyo, yung calculator ninyo, ayan, syempre, student cannot just guess prices. They must research current
Philippine market rates for student TVC digital video production, influencer rates, and social media management fee. So, ang laman ng inyong calculator, yung laman ng inyong calculator, yung cost estimate calculators ninyo ay ito dapat, no? Ito dapat yung lalamanin. So, sa ito, yung spreadsheet structure. So, sa item description, unit cost, quantity, subtotal, yan. Hindi ito lang. Hindi niyo ito gagayahin. Kailangan ang example ninyo is a TBC, no? A TV commercial. Standard TBC digital video production, yung dapat na sample ng inyong ng inyong ang tawag dito, ng inyong cost estimate calculator. Naintindihan nyo? Yung table ninyo, yung mga data na nandoon ay sa paggawa ng TV commercial or digital video production. So, mag-research kayo, no? Mag-research kayo nung standard prices for item description, unit cost, and quantity and subtotal. Sana ba 'yon? So mag-research kayo ha. Yan. Mag-research kayo kung magkano para makagawa ng TBC. Tapos kasama doon yung influencer rate. Pag sinabi nating influencer rate, yung artista na gagamitin ninyo or kunwari i-hire ninyo, hindi naman kayo magagawa ng TV commercial. Ang ano lang, kung gagawa kayo ng TV commercial, magkano? 'Di ba? So i-research 'yan. Madali lang 'yan, magtanong-tanong lang kayo. So mayroong yung rental ng camera, magkano yung production. Meron namang instead na rental ng camera gamitin ninyo, ang ano niyo na lang, ang tanong niyo na lang yung mismong production house, no, yung production team, magkano yung kanilang standard TVC production cost. Para yun na yung ilalagay nyo doon sa calculator. Yung influencer, yan, magkano yung rate ng influencer. Halimbawa, meron kayong influencer, rate na, kalala nyo pala si Kong TV. So kung si Kong TV yung nyo, magkano yung influencer rate niya? Ayun. Para merong laman yung calculator ninyo. And then, yung social management fees naman, ayan, may mga undergoing naman yan. May mga, kumbaga, may mga agency naman na pwede kayong tanungan magkano yung social media management fees. Isasama nyo ngayon yun sa table ng calculator. Kaya, pwedeng ganon. Kumbaga, ang idea, kayo lang yung middleman. Kayo lang yung nagbubuo nung brand, nagko-connect. Nagbubuo ng package for the brand. Kayo yung naghanap ng production house, kayo yung naghanap ng influencer, kayo rin yung naghanap ng isa pang advertising agency na magma-manage ng social media management, no, ng social media. So, ina-outsource nyo kumbaga. Tapos yun yung magiging laman ng inyong calculator. Nagets ninyo yung idea? Again, wala tayong gagawin dito. Lahat ito ay simulation lamang, parang planning lamang kapag gumawa kayo ng business ng advertising agency. Nakakasunod? Okay pa ba kayo? Naintindihan niyo naman ako? Okay. So please cite sources. Sorry. Sorry, baby. Please cite sources and include documentation at the appendix part of your document. So hindi pa to ngayon. Hello, hello, hello. Hindi pa naman ito ngayon, pero I need documentation
halimbawa, yung sa standard TVC o digital video production, may pinagtanungan kayo. I need proof na nagtanong talaga kayo. O kaya ay, ayun, nag-chat kayo, nag-email ba kayo? Ayan, kailangan ko nung mga documentation na gano'n. Madali lang naman 'yan, hindi ko naman nire-require na yung high-end yung makuha ninyo, eh. Pero kung possible 'yun, why not, 'di ba? So, ang gawin niyo, yung sa influencer rate, 'wag ng mga malalaking tao yung ano, yung tanungin ninyo. Ang tanungin niyo na lang, halimbawa meron kang kaibigan, nagtatrabaho siya as a model, o yun, model influencer. Tanong mo magkano rate niya? Magkano bayad sa'yo? Magkano ibabayad namin sa'yo kapagka kinuha ka namin halimbawa? Yun din naman sa production, standard TVC, digital TV production, puwede namang maghanap kayo nga nung production team, magtanong kayo sa kanila. Halimbawa, magpapagawa kami ng TVC sa inyo, magkano ang ano ninyo, magkano ang, cost ninyo or magkano bayad sa inyo? Ayun, 'di ba? Na-gets niyo? Hindi hindi kailangang malaking tao or malaking grupo yung or malaking organization yung pagtanungan ninyo. Narinig niyo ba ako? Stand up. React nga kayo diyan. Mm. 'Yan, understood naman. Okay? Okay. So, na tayo sa guidelines. 'Yan. Yun na. Yun na yun. Yun na yung huli. Yung mahirap lang kasi diyan, sorry. Ang mahirap lang kasi diyan itong paghahanap nung outsource. Pero sabi ko nga sa inyo kapagka nakapag-outsource na kayo, nagbi-build na kayo ng network, kapag nag-apply kayo ng trabaho, yan din halos yung bentahe ninyo, eh, 'no? Halimbawa nag-apply ka, as an advertising officer o kaya marketing ng isang company, siyempre puwede mong ilagay sa resume mo o kaya during the interview na may mga connection ka na, may mga alam ka na mga producers, alam mo na rin yung mga influencer rates, 'di ba? Meron ka na ring network ng mga influencer, kaya mo sila ma-contact. Somehow I can connect with ganitong artista o kaya ganitong influencer. Malaking bagay 'yun sa mga 'pag nag-a-apply ka ng trabaho, gano'n. Kasi ano 'yan, eh, dito sa industriya natin mas marami kang koneksyon, mas maganda yung magiging posisyon mo 'no, mas maganda, mapupunta ka sa mabuting kalagayan, ayun. So, I hope this midterm requirement, 'wag niyong laruin 'no, 'wag niyong laruin, gawin niyong makatotohanan, because if you exert so much effort to this, hindi lang siya for requirement ko, kundi in the future kapagka magtatrabaho na kayo 'no, magagamit niyo rin siya talaga 'no, naintindihan ninyo? Okey? React nga kayo diyan kung naintindihan ninyo. Any question? Do you have any question to ask? Sige, you can raise your hand. You want to clarification? Wala naman. Okay. So kung gano'n, siguro I'll give the remaining time. We still have an hour for that. I'll give you the time para mag-usap-usap kayo. No, gamitin niyo yung natitirang oras natin para i-designate at pag-usapan paano ninyo gagawin itong requirement na ito since ipapasa nyo ito on the 30th of this month. So that is 2 weeks and a day, no, na magagawa. Okay? So with that, maraming salamat. I'll stop the recording from here.